Okay, so natapos na yung ating structure na ginagawa, yung warehouse and office facility natin. So in less than 2 months, natapos na natin siya. And as of now, we're doing the finishing touches na lang. Sa finishing touches natin, mga 1 week na lang. So in overall, almost 2 months makakatapos ka ng isang structure. So, pwede siyang gawin as office dun sa mabilisan at saka residential. So, dun sa mga nagko-cost cutting dyan or medyo limited yung budget nila, pwede nilang gamitin yung structure methodology na yon. So, yung paggamit lang ng metal framing, syempre yung foundation natin is kailangan is concrete, yung footing like this, at saka yung structure natin na metal framing. So, yung metal framing yan, yung column, at saka yung mga biga, pareha siya na bakal. So, dun sa mga second floor, flooring framing niya is gagamit tayo ng rectangular tube na napakita natin before. And this time, since tapos siya, yung buong cover niya is makikita mo na. So, ito na yung second floor natin. Bali, yung sukat nito is buong sukat. Ipagsasama yung first at saka second room dun sa first floor. So, ito na, mas mabilis siya. And saktong-sakto lang naman yung height. So, pwede siyang gawin na mga bedrooms kung gagawin mo siyang residential. For the office, it's okay din naman. So, ito na yung pinaka-magiging conference mo. So, ito yung pinaka-mabilis na pwede mong gamitin at kung nagko-cost cut ka sa yung office or yung residential mo, pwede siyang i-apply. Then, dito naman sa floor natin, ginamitan lang natin siya ng 2 patong na plywood. So, dito, after nyan, ng finishing natin sa taas, pipinturahan na lang natin siya ng rubberized paint para mas mura din siya at mas magaan. Hindi siya magbibigay ng maraming weight dun sa structure natin na ginawa sa ating second floor flooring. So, since dito, ang target natin is talagang matapon siya na mas mabilis and yung tag-ulan, hinahabol natin. So, ginamitan natin siya, yan, tulad nito, ng wall na long span na yero. So, white ang ginamit natin pero ang ano naman, ang bubong din is yero din siya. Yung sa loob, kung makikita nyo dito sa video na ito, so, ang ginamit naman natin sa kanya na wall is yung gypsum board. So, gypsum board, yun yung normally na ginagamit natin sa interior ceiling. So, pwede rin silang gamitin as our dry wall. So, yung gypsum board, mga normal na gypsum board na ginagamit for the ceiling, ginamit natin as our dry wall. So, ito yung maliit na area at ito yung mas malaking area. Ito yung room. So, mabilisan na siya. In span of a month, talagang makakatapos ka ng isang structure. Pwede naman siyang mas malaki. Ngayon, magdadagdag ka lang ng manpower para matapos mo dun sa gustong date na matapos mo siya. Ang advantage nito, kahit tag-ulan, makakapagtrabaho. Kung mapapansin nyo dun sa mga unang video, almost metal framing lahat. So, once na ma-reach na natin yung bubong, yung mga trusses natin na paglalagay ng bubong, tinapal natin kaagad yung bubong natin. Then, kinover up natin ng exterior wall, which is yung long span natin. Then after that, para hindi masyado mainit naman during summer, ninagyan natin siya ng PE foam na dinidikit dun sa interior mismo. So before natin ilalagay yung gypsum board natin, nilagyan natin siya ng foam sa loob niya. Okay, so ito yung portion ng CR natin, yung comfort room nila. So dito sa CR, nag-half tile lang tayo. Then dun sa taas, pipinturahan na lang natin siya ng latex since we are na cost cutting, nasa budget tayo. So, mas mabilis siyang ma-finish at saka mas less yung material na gagamitin. So, tara, i-check naman natin yung portion ng stairs. Ginawan din natin siya ng metal construction. So, yan, gumamit tayo ng rectangular tube dito sa pinaka-frame. Then, yung handrail niya is 1.5 by 1.5. Then, yung mga step na ginamit natin, ito yung mga checkered plate na tinatawag. So, ang checkered plate natin is 2.5 mm para hindi masyadong maingay naman pagka umaakyat. Then, after that, in overall, in less than 1 month, nagkaroon na tayo ng exterior wall. Then, winork out natin kabuuan yung interior wall. Almost mga 4 weeks lang sila. Then, we are in the portion of finishing na. So, total, lahat, pati yung mga concrete flooring natin at saka yung extension nating yero dun sa pinaka-bodega niya, natapos natin yan in less than a month. So, kung gusto nyo magpagawa ng bahay na medyo naka-post cut na kayo, pwede naman nating gamitin yung ganitong construction method. Sabihan nyo lang sa designer na ganito yung gagawin natin construction method. So, you need to consult your architect
para naman sa mga aesthetics. So, marami tayong available na mga materyales na pwede nating itapal dyan. So, this can be the secondary covering ng bahay ninyo. Kung gusto nyo pagandahin pa, marami tayong material na available na pwedeng itatapal na lang dyan and mako-cover na siya as aesthetically pleasing.